At sa pagpapatuloy ng ating recap, habang iminulat ni Arthur ang kanyang mga mata matapos ang pagbagsak at natuklasan niyang buhay pa rin siya, nagtataka siya kung nasaan na siya nang biglang gumalaw ang lupa sa ilalim niya dahil may napakalaking nilalang na papalapit. Sinubukan ni Arthur na tumayo para makita kung ano iyon at lubos siyang natakot nang makita ang isang nakakatakot na mukhang demonyo na tinawag siya sa kanyang pangalan. Natakot man siya na hindi basta-basta sumuko si Arthur at lumundag siya upang salakayin ang demonyo pero tinatabig lang siya nito ng mahinahon. Nang makabangon siya, binanggit ng demonyo na marami pa siyang kailangang matutunan at sinigurado rin itong kaibigan siya. Hindi maintindihan ni Arthur kung ano talaga ang nangyayari pero bigla na lang pumitas ng mga prutas ang demonyo para sa kanya. Sinabi nito kay Arthur na kailangan muna niyang kumain bago sila mag-usap dahil hindi siya sumasagot sa kahit anong tanong hanggat hindi siya kumakain. Wala siyang nagawa kundi kainin ang mga prutas at pagkatapos ay tinanong niya ang demonyo kung ayos lang ba ang kanyang mga magulang. Ipinakita nito sa kanya ang isang tagpo sa kalsada kung saan nakipaglaban ang kanyang mga magulang at mga kaibigan sa mga tulisan at puno ito ng mga bangkay ng mga tulisan. Sinabi ng demonyo kay Arthur na buhay ang lahat ng kakilala niya at ligtas silang nakapagpatuloy sa kanilang paglalakbay ilang araw na ang nakalilipas. Dahil dito ay napaluha si Arthur sa sobrang gaan ng loob at tuwang naramdaman niya. Tinanong niya ang pangalan ng demonyo para makapagpasalamat ng maayos at ipinakilala niya ang sarili bilang Sylvia. Ilang araw ang lumipas na nananatili si Arthur sa kuweba ni Sylvia habang kumakain ng mga prutas para mabuhay at gumaling ang kanyang mga sugat. Gusto na niyang puntahan ang kanyang mga magulang sa lalong madaling panahon, pero sinabi ni Sylvia na hindi ito ganoon kadali dahil kailangan niyang dumaan sa kagubatan na puno ng mga mapanganib na halimaw at masasamang tao. Gayunpaman may ibang paraan si Sylvia para mapagtagpo muli si Arthur at ang kanyang pamilya, pero kinakailangan nitong gumawa ng butas sa mismong tela ng espasyo at oras at matagal itong gawin. Naunawaan ito ni Arthur kaya habang inihahanda ni Sylvia ang butas sa espasyo at oras na patuloy niyang hinahasa ang kanyang kakayahan. Napagtanto na niya na kahit mukhang demonyo si Sylvia na mabait talaga ito at higit pa roon mahalaga siya dito. Isang araw habang abala si Arthur sa kanyang pag-ensayo ay nagdesisyon si Sylvia na turuan siya ng isang teknik na hindi alam ng mga tao. Kinokolekta niya ang mana mula sa hangin at bumuo ng bola sa kanyang kamay bagay na labis na ikinagulat ni Arthur dahil ngayon lang siya nakakita ng ganoon. Ipinaliwanag ni Sylvia na karamihan sa mga tao ay iniisip na pwedeng mangalap o gumamit ng mana, pero sa kalikasan ay maraming nilalang ang kayang gawin ang dalawang ito ng sabay. Inalok niyang ituro ito kay Arthur pero bago iyon ay gusto muna niyang malaman kung ano ang balak niyang gawin kapag siya ay naging mas malakas na. Matagal na pinag-isipan ito ni Arthur at pagkatapos ay buong tapang niyang sinabi na kapag siya ay lumakas na, papatayin niya ang lahat ng magtatangkang manakit sa kanyang mga mahal sa buhay. Pero hindi nagustuhan ni Sylvia ang sagot ni Arthur kaya tinabig niya ito palayo at nainis si Arthur sa ginawa niya. Pero sinabi ni Sylvia na bumagsak siya sa kanyang pagsubok dahil hindi siya magtuturo sa sino mang may baliw at marahas na pag-iisip. Naguluhan si Arthur sa sinabi niya dahil ang natutunan lang niya sa kanyang nakaraang buhay ay kailangan mong lumakas para patayin ang iyong mga kaaway. Ngunit nang tanungin siya ni Sylvia kung natutuwa ba siyang laging iniisip ang karahasan at natahimik si Arthur, sabi ni Sylvia ay may iba pang paraan para gamitin ang lakas bukod sa karahasan at ayaw niyang sayangin ni Arthur ang buhay niya sa galit at paghihiganti. Tumama ang mga salitang ito kay Arthur at para bang alam ni Sylvia ang lahat tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Inulit ni Sylvia ang kanyang unang tanong na ano ang gagawin niya kapag siya ay lumakas na at sa pagkakataong ito, sumagot si Arthur na protektahan niya ang mga taong mahalaga sa kanya. Natuwa si Sylvia sa sagot na iyon kaya sinimulan na niyang turuan si Arthur kung paano gamitin ang mahika sa pamamagitan ng direktang pagkuha nito mula sa kanyang kapaligiran. Mabilis itong natutunan ni Arthur at nang tumakbo siya papunta kay Sylvia para ipakita na kaya na niya ito, bigla siyang sinuntok sa gilid ng kuweba at nalaglagan ng mga bato. Naguluhan si Arthur sa nangyari pero kinausap siya ni Sylvia gamit ang telepatiya at sinabing huwag siyang magsalita. Ilang saglit lang ay dumating ang isa pang demonyo na kamukha ni Sylvia at sinabihan siyang bumalik na kasama niya. Tumanggi si Sylvia kaya binaril siya ng demonyo ng isang energy ball. Nag-aalala si Arthur pero sinigurado ni Sylvia na ayos lang siya at tumayo siya para lumaban muli at pinalaya ang buong kapangyarihan niya. Nabiyak ang kanyang katawan na parang demonyo at nagbagong anyo siya bilang isang puting dragon.
Pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang hyper beam papunta sa demonyo na halos hindi na ito maharangan, binalaan siya ng demonyo na ang paggamit ng ganoong kalakas na kapangyarihan ay may kapalit, pero sinabi ni Sylvia na wala siyang pinagsisisihan sa kanyang buhay. Sa hindi inaasahang paraan ay napigilan ng demonyo ang kanyang atake at binombahan siya ng mga bola ng madilim na enerhiya. Ang ilan dito ay tumama pa sa kuweba at natarante si Sylvia habang tinitiyak ang kaligtasan ni Arthur, kaya sinamantala ng demonyo ang pagkakataon para atakihin siya ng malakas. Napagtanto ni Sylvia na mapapahamak si Arthur kung hindi siya kikilos kaya't nagdesisyon siyang isusugal ang lahat para makaligtas ang bata. Ginamit niya ang buong lakas para ihinto ang oras at tinawag si Arthur palabas, sinabihan na kailangan na niyang umuwi ngayon. Binuksan niya ang isang butas sa espasyo at oras at ipinaliwanag na hindi ito diretsong magdadala sa kanyang pamilya, pero sapat na ang lakas niya ngayon para mabuhay habang hinahanap niya ang mga ito. Napagtanto ni Arthur na isinasakripisyo ni Sylvia ang sarili para sa kanya at labis itong naapektuhan ang kanyang kalooban. Nangako siya ni Sylvia na gamitin ang kapangyarihan niya upang protektahan ang mga taong mahal niya, pagkatapos ay iniabot niya ang mga pamamaalam na regalo na isang kristal na itlog at isang balahibo, sabay sabing alagaan niya ito ng mabuti. Pagkatapos ay hinalikan niya si Arthur at biglang lumitaw ang mga gintong tato sa magkabilang braso ng bata. Ipinaliwanag ni Sylvia na malalaman niya ang kahulugan at gamit nito sa tamang panahon, pero ngayon ay kailangan na nilang magpaalam. Inamin din ni Sylvia na hindi talaga niya kailangan ng ganoong katagal para ihanda ang portal, sinasadya niya iyon na mapatagal dahil gusto niyang mas makasama pa si Arthur. Napaiyak si Arthur sa narinig at doon niya napagtanto na hindi pa sapat ang lakas niya para protektahan si Sylvia sa ngayon. Kahit nangako si Arthur na protektahan niya ang lahat ng mahal niya at sinabi ni Sylvia na hindi saklaw ng pangakong iyon ang kasalukuyang sitwasyon at pinayuhan siyang magmadali, sinabi ni Arthur na wala siyang pakialam kung isa mang dragon o demonyo si Sylvia, dahil pamilya na ang turing niya rito at hindi iniiwan ang pamilya. Sagot ni Sylvia na mayroon na siyang ina kaya't nagpasya si Arthur na tawagin siyang lola at sa narinig, napaiyak ang dragon at dahan-dahan siyang tinulak ni Sylvia papunta sa portal at dinala niya ang itlog at ang balahibo. Pero habang papasok na siya sa portal at lumingon para magpaalam sa huling pagkakataon, bigla na lang siyang hinigop papalayo at pagkaalis ni Arthur, pinakawalan na ni Sylvia ang kanyang kapangyarihan at ibinalik ang daloy ng oras sa kuweba. Kaagad siyang tinamaan ng atake ng demonyo at bumagsak sa lupa at habang papalapit ito sa kanya na puno ng kumpiyansa, bigla siyang sinorpresa ni Sylvia at binaril ito ng buong lakas sa napakalapit na distansya. Samantala si Arthur ay naglalakbay sa loob ng portal nang muling marinig ang boses ni Sylvia. Sinabi nitong ayos lang na malungkot pero kailangan niyang pagtrabahuhan dahil balang araw, ang lungkot na iyon ay maging kasiyahan. Sagot ni Arthur hindi niya kaya pero sagot ni Sylvia na alam niyang kaya ni Arthur dahil siya ang pinakamalakas na hari sa kasaysayan. Nagulat si Arthur sa narinig na paano nalaman ni Sylvia ang tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Gusto sana niyang itanong kung siya ba ang nagdala sa kanya sa mundong ito pero bago pa niya magawa iyon, lumabas na siya ng portal. Matapos ang kanyang pagiyak para kay Sylvia ay tumayo si Arthur at inilagay ang kristal na itlog sa kanyang pouch. Pagtingin niya sa paligid na nasa loob na siya ng isang masukal at mapanganib na kagubatan. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.